Hello mga kabuhay! Welcome to my channel. Ito po ang inyong educator, traveler at food tripper. Ako po si DJ Lee, para sa isang masayang kwentuhan at makabuluhang pagbabahagi ng ating karanasan. Oh no! Pero bago po tayo manood, don't forget to follow and subscribe on my channel, which the link below. Kaya naman mga kabuhay, isang buhay na panonood sa inyong lahat. I love you all. Thank you. No bash, please. Uh-oh. Spread peace and love. Okay, let's go. Hi mga kabuhay. Magandang umaga. Siyempre, ngayon ang aming ika-4 na araw dito sa Nagoya, Japan. At doon sa pangatlo kong vlog dito sa Japan, hindi ko na isama yung sa Toyota. So mamaya ko na lang siya isasama dito sa ating ika-4 na vlog. Dito sa ating, siyempre, kwentuhan at tawanan. Ngayon mga buhay, pupunta kami ngayon ulit. Babalik kami ng Ozu Shopping District. May bibili lang kami something na mahalaga sa amin. Then pupunta kami ng isang shoe store. Dito, babalik kami dito sa Nagoya para naman sa isang kaibigan. Ayan. So, mamaya makikita ninyo ano ang kaganapan sa ating vlog. Dito yan sa huling araw namin sa Nagoya. Ay, huling araw ba? O bukas pa? Kasi bukas pa kami uuwi. So, bukas pa yung huling araw namin. So, yun, no? So, again and again, maraming salamat sa lahat po ng mga nagpa-follow. Stay tuned sa ating ganap ngayong araw na to. January 26, 2025. Ha? Alis muna kami, ha? Alam nyo guys, may mga pedestrian lane dito na walang yung sign na tatawid ka na. Hindi yung katulad nung kanina. Kapag nakita nila na may nakaabang sa pedestrian lane, napakagaling ng mga po, napakadisiplinado nila. Kusa silang tumitigil para bigyan ka ng pagkakataon na tumawid. Kaya di ba nakakabilib yung ganong disiplina. Hindi tulad lane. Hindi tulad sa atin, hindi mo alam kung paano singkabilis. Parang kulang na lang, sagasaan ka ng mga driver, di ba? Pero dito hindi. Once na nakita kanila, titigil at titigil sila. So, nandito na kami, no, sa Toyota commemorative. Hinahanap lang namin yung building Toyota. Feeling ko dito yon. Saan? Yan ang itsura niya. Doon pa kaya? Ayan. Okay. So, yun, no? Yan, hinahanap na. Ayan, eto. Toyota commemorative. Ayan, no? So, eto na. Toyota commemorative. Ayan. Dito nag-umpisa ang Toyota. No? Yung mga brand ng Toyota. Ang sinaunang pangalan ng Toyota ay hindi talaga Toyota. It's Toyoda. Pagkatapos, yung Toyota, hindi naman ang focus nila mga sasakyan. Ang focus ng mga Toyota nung araw, nakalimutan ko lang pero mamaya babalikan ko kayo para sa information na yon. Eto, nagsisecure na kami ng ticket dito sa Toyota or Toyota rather. So, ayan. Okay, ganito yung ticket nila pag lumabas. Ayan, 1,000 yen yung entrance ticket. So, si Elaine, yan, nagsisecure na ng kanyang ticket. Alright, we're ready. Dito na tayo sa Toyota commemorative. Alam nyo ba guys, na yung Toyota na dating Toyota
Siya ay isang pagawaan ng tela. Pero ngayon, mga sasakyan na yung kanilang product. Diba? So, ito yung ating entrance of exhibition area. So, meron tayo dito mga schedule na nakalagay para sa mga tourist na katulad namin. Okay. O, ayan, tara na. O, guided tour meeting place, no? Okay, ay naku, bawal pala yung camera dito. Do not use tripod, do not use... Oo, bawal ang tripod. Siguro dahil ano. Ayan, kung pupunta kayo dito sa Toyota, dapat alam niyo yung mga rules and regulation na ipinagbabawal nila. Kasi bawal talaga, Bawal talaga. Okay, so sa bungad pa lang, ito na yung makikita ninyo, mga kabuhay. Ayan. Alam niyo mga kabuhay, baka matanong niyo pala, bakit kabuhay yung ginagamit ko? Kasi teacher ako sa biology. Ang pangit naman pakinggan kung itatawag ko sa inyo kabayo, 'di ba? Parang horse ang dating. So, kabuhay, yung bio is life, life is buhay. Kaya kabuhay yung tinatawag ko sa inyo. At buhay na buhay kayo for sure kasi panonoorin niyo yung mga video. Ayan, so si Ilay naglanamnam ng mga history ng Toyota. And textile pala, textile industry pala yung Toyota dati. Hindi tela, no? Correction lang, no? Textile. Toyota Group originates in the textile industry. So, hindi siya tela. So, ito yung birthplace of Toyota. Dito nagsimula yung Toyota. Diba? Biruin nyo, nagsimula sa ganyan ang Toyota. Pero ngayon, diba, isa sa mga tinitingalang industry sa buong mundo ang Toyota. Okay? Ito yung mga bulak plant. Ang gaganda ng mga bulak plant. Totoo yan ha. Totoo yan mga kabuhay. At buhay na buhay sila. Okay, mga cotton. Okay. Yung mga gusipsium. Tama ba ako? Gusipsium. Alam ko mga gusipsium. Cotton. Diba? Ang galing. Papasok tayo ngayon sa Textile Machinery Pavilion. Let's go! So mga kabuhay, eto na tayo. Makikita nyo na yung mga machine, kung paano nila ginagawa yung mga textile noon. Pag sinabi bang textile, tama ba ako? Tela, hindi siya, no? Oo, di ba? Textile. Hindi siya tela, no? Pag textile. Kasi ang pumapasok sa isip ko, pintura. Mga paints. Hindi. Kaya nga sila may cotton eh. Cotton, no? Mga tela, no? Sorry, mga tela pala talaga. O, nasa isip ko kasi pintura. Oo, so patawarin niyo po ako mga kabuhay. So, at least nako-correct natin, no? Nako-correct natin yung information pagdating sa ganyan. O, eto, tulad nito, ang ganda, 'di ba? Ang ganda ng textile, ang ganda ng pintura. Okay. So, napakalaki, no? Napakalaki ng Toyota dito. Yung biruin ninyo, na-preserve nila yung mga sinaunang mga kagamitan sa paggawa ng textile, 'di ba? Napakagaling talaga ng mga Hapon. Ito. Ayan yung mga cotton, nylon. Ito yung mga Ayan, silk, wool, rami.
Yan yung mga classification ng tela. Merong cotton, may flax. Ayan. And this is the evolvement, no, ng history ng Toyota. Okay? So, isa sa mga napakagandang educational tour yung Toyota building dito sa Kamijima, Japan. Kasi marami kang matututuhan, no? Marami kang malalaman. Ayan, no? Diba? Napakagaling. Ito yung mga iba't ibang klase ng tela. Ayan. Ang ganda, diba? Biruin nyo. Paano kaya nila naisip na maging industry nila yung sasakyan? Where in fact, di ba, nagsimula sila sa tela. Pero biglang yumabong, di ba, yung kanilang industry. Naging napakaganda. At siyempre, yung tinitikayan, mga sinulid. Tinitingnan mo pa lang yung yung gastos ng magiging puhunan, di ba? At hindi mo alam kung yayabong yon kasi unang-una kung magkiklik yung bagong industriya na papasukan mo. Pero yung Toyota ay talagang inisip niya na talagang magkiklik, pero kita mo naman napakalaki, napakaaliwalas ng Toyota commemorative. Diba? Ang ganda. Ang laki. Ang sarap mag-tour kasi parang ibabalik ka sa kasaysayan ng Toyota. Ipapakita yung improvement ng innovation at research. Diba? So, puputulin muna natin dito mga ka-vibes, mga kabuhay, no? Para lakbayin ang buong Toyota at namnamin ang bawat kasaysayan nito. So, maaari niyong puntahan ito dito sa Kamijima, Japan. Kung pupunta kayo ng Nagoya, isa to sa mga maaari ninyong idagdag sa mga itinerary ninyo. Sulit na sulit dito, no, yung pagpunta ninyo dahil marami kayong matututuhan.
kabuhay, makikita nyo na dito ngayon yung mga iba't ibang car na nagawa ng Toyota family. Actually, Toyota family. Okay? So, mula sa industriya ng tela o ng textile, eto na ngayon, nag-innovate na sila, no? Papunta na sila sa innovation. Na hanggang ngayon naman, di ba, napaka-successful ng Toyota, di ba? Isa sa mga napakagandang brand ng mga sasakyan, Toyota. So, ayan, makikita nyo na dito yung nag-evolve yung industry ng Toyota family from thread or textile at eto na ngayon sa mga automobile na o mga sasakyan na. So talagang makikita ninyo kung gaano sila ka-innovative sa Japan. Pero mo hindi sila natatakot mag-try para lang maipakita sa buong mundo na kaya nila. At syempre, ito ay isang malaking inspirasyon doon sa mga sumusubok sa innovation, lalo na sa mga kabataan natin ngayon, no? Shout out sa mga STEM students ko, Rutherford, Newton, Einstein, and Curie, na malay nyo, isa sa mga invented soon in the future galing sa inyo, di ba? So, hindi ako nawawala ng pag-asa dyan. Sa mga nagiging estudyante ko sa STEM, ako, isang inspirasyon sa inyo, yung Toyota family, kung paano sila pumasok sa industriya ng sasakyan mula sa industriya ng tela. Kaya kaya nyo yan, di ba? Napaka tatalino ng mga STEM students ko. Shout out sa inyo. Yan. Hindi po sila sponsored, ha? So, shout out ko lang, ha? Kasi magagaling din yung mga students ko pagdating sa siyensya. Siyempre, magka-capstone ng mga yan. Sanay yan sa mga research. Batak yan. Ito na. No? Ito na yung mga pamodelo na ng pamodelo. Yung mga sasakyan na nagagawa ng Toyota. Grabe, ang ganda, oh. Parang upuan siya ng BYD ko. Grabe. Sobrang linis ng interior. Pati yung pagkakaayos ng makina sa mga automotive, oh. Napakalaking inspirasyon din sa mga automotive students at sa mga, syempre, mga automotive na magagaling ngayon. Okay? So, guys, dito muna magtatapos yung ating day 3 tour dito sa Nagoya, Japan. Napuntahan na natin ang Nagoya Castle at ang Toyota Commemorative. So, syempre, nag-food trip din tayo sideways along our tour. So, isa yon sa mga ganap natin ngayong hapon na to. Okay? So, see you on my next videos. Maraming salamat po sa mga laging nanonood, nagsasubscribe at nag-i-spread po ng aking YouTube channel. Thank you very much. God bless you all.
Yun nga mga kabuhay, noong 1521, nagsimula ng mag-isip, no, ng kakaibang industriya ng ating mga Hapon para isakatuparan nila yung innovation sa pag-create ng mga sasakyan. So dito na pumasok yung kanilang mga innovation para makagawa ng mga sasakyan. Kasi napag-alaman nila kung gaano yung diferensya or difference sa pagpasok doon sa industriya ng tela. At syempre, ng mga auto, mas malaki kasi ang tsansa ng pag-unlad ng bansang Japan kung sisimulan nila sa paggawa ng auto. Pero dumanas din naman ng mga malalaking problema yung mga Japanese pagdating dito sa paggawa ng innovation, sa pag-create ng mga automobile. Hello mga kabuhay. So, let's get back. Dito tayo ngayon sa Toyota Museum Cafe na kung saan titikman natin yung kanilang set of, hindi ko alam kung merienda ba to o snacks, pero it's such, it's an ice cream. Kaya lang dito sa Japan, sa Pilipinas kasi, hindi nila pinagsasabay ang ice cream at kape. Pero dito sa Japan, usong-uso sa mga sweet menu nila na may ice cream at the same time, merong coffee, no? All the way. Siyempre, kumuha rin ako ng water kasi matamis to at saka lahat-lahat na, no? Mainit, malamig. Pero yun ang ano nila dito, kultura. So, wala namang masama kung itatry natin kasi nakita ko na marami din namang mga kumakain na talaga namang ganito rin yung gusto nilang kainin. So, tikman natin ha. Let's have a try. With chocolates. Ano pangalan ko kasi? Ang sarap. Grabe eh. Ang sarap nito. Actually, it's a Mont Blanc cake. Okay? Mont Blanc cake with chestnuts and black coffee. So, ito yung talagang pangalan niya. So, this costs 760 yen. Compute nyo na lang yun. Kung magkano. Pero masarap siya. Sobrang sarap. Hindi ganun katabis at hindi rin ganun siya oy, meron ka palang cream. Si Elaine may cream. Oh. Ayun, doon sa side. Oo, ako hindi ako nakakuha ng cream, pero tingnan nyo sa Oh, di ba? Ang ganda niya, no? Alam mo haba ng nilakad namin sa Toyota, pero tingnan mo, fresh na fresh pa siya. Ako, tingnan nyo naman, napaka-haggard ko na. Oh. Magkano kasi siya, Fred? 7. Baka magkamali ako sa price. Ayun, 750 pala. 760 yung nasabi ko, no? It's 750 yen. Ayan. 750 yen. So, sulit na kasi masarap siya. In fairness, napaka-sarap niya. Okay, so yun lang. Tikman, at least, tingnan natin yung coffee. Matabang.
Kasi wala pa akong creamer at sugar. Pero siya, meron na siyang creamer at sugar. Kinukuha lang ba yan? Oo, nasa side. O yun, kukuha muna ako ng creamer at sugar ha. Tapos kakain muna kami. Hello kabuhay, dinala ko dito ni Elaine sa Ichiran, sa ramen, ramen store, o store ba, o kainan. Yan dito. So sabi kasi ni Elaine, sobrang sarap daw ng ramen dito sa Ichiran, dito sa Nagoya, Japan. Pero kitang-kita naman ang ebidensya kasi napakahaba ng pila, as in. Hanggang sa labas ng gate, ang haba-haba ng pila. Pero tingnan natin yung taste, no? So meron silang preference dito kung ano yung gusto mo sa ramen mo. Yan. So nagbayad kami dito ng siguro mga 1.8 na yen. Oh. Sige, tingnan natin mamaya. Makikita natin kung totoo ng eto na. So, titignan na natin yung pinagmamalaki sa akin ni Elaine na ramen ng Ichiran. Kung masarap, kung babalik-balikan nga ba, i-rate natin siya ng 1 to 10. So, simulan na natin. Pero amoy pa lang 10 na. So, let's see. Tignan natin. Ang sarap. Tinikman ko na. Grabe, sabaw pa lang. Pero oo, masarap siya. Legit. Authentic. Nasa 1,080 yen to. So, sulit na siya, no? Nasa ano lang siya. 1,080, nasa kulang lang siya ng 400, no? 400 something. Grabe, ang sarap. Pasensya na, medyo dito sa Ichiran, limited lang yung place, yung lugar namin. Grabe, ang sarap. Kanina pagod ako maglakad. Kasi sobrang layo niyan eh. Kahit pa paano malayo ang konti sa hotel. Pero walking distance. Kaya maghapon na kasi kaming naglalakad. Pero masarap. 7:30 na ng gabi dito. Umalis kami ng bahay o ng hotel. Mag-11:30. So lakaran yun. Buong araw na lakaran. Pero nasulit dahil sa lasa ng ramen dito sa Ichiran. Sobrang sarap. Ramen. Dati pag kumakain ako ng ramen, hindi ko nauubos. Pero dito, simot ang ramen. Okay to. Kain mo na ako mga kabuhay. As of 9:30, nagutom kami ni Elaine.
dito sa hotel. So, sa mga nagbabalak pumunta ng Nagoya, Japan, pwede rin magpa-deliver. Sa Uber, tama, Handay? Sa Uber, pwedeng magpa-deliver. Yun nga lang, medyo pricey ng konti. So, nagpa-deliver kami ng McDo, yan. Habang may ginagawa ako. At syempre, ayun, Coke. So, yun lang. So, pwede lang magpa-deliver. Medyo pricey lang ng konti via Uber. Pero okay naman.